pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong yun, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol sa pag-ahari ng Diyos at pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang dumidilim na'y nilapitan siya ng 12 at sinabi sa kanya, "Paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon, sa kabukiran, sa paligid, upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilang na lugar po tayo." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain." Sumagot sila, "Wala po tayo kundi 5 tinapay at 2 isda lamang, kaya kailangang bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito." May 5,000 lalaki ang naroon. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Paupuin ninyo sila ng pulupulutong na tig-50." Gayon nga ang ginawa nila. Pinaupo ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at nakapuno sila ng 12 bakol. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa katunayan, mga minamahal, I'm really surprised that you're still here. Talagang takang-tako ba't nandito kayo? But then, reflecting on it, we've been late for 1 hour. And then I realized, oo nga pala, mga deboto ng kabanal-banal ng puso ni Jesus ang mga naririto. Hindi nang iiwan. Alam niyo kung bakit? Binanggit ko na sa umpisa. Ang kabanal-banal ng puso ni Jesus, ang Diyos ay hindi nang iiwan. Kaya tayong mga deboto ng Panginoong hindi nang iiwan, hindi rin kayang mang-iwan. Palapakan natin ng Panginoon. Totoo po yun. Itong kalahati ng aking investment ay basa. Basa po ito tulad ng binanggit ko kanina. More than 2 hours. Sa gitna ng katakot-takot na traffic from Pasay to Makati at sa gitna ng baha at gitna ng ulan. Sa motor. And then, at some point, gusto ko nang bumalik. Gusto ko nang umuwi. But then I realized, what would Jesus do? What would Jesus do? He would never leave His flock. Hindi niya iiwan. And you know, that's a very important message of the feast of the Corpus et Sanguinis Christi. The kapistahan, dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Jesus. Isa napakahalagang mensahe ang Diyos nang hindi nang iiwan.
Alam niyo po, yung tatanggapin ninyo mamaya na maliit na ostya, napatunayan in the many thousands, even Eucharistic miracles all over the world, that it's coming from the heart of a human person. Sa napakaraming mga milagro patungkol sa Eucharistia sa buong mundo. And then, science would come in, and then they would inspect, and they would find out always, I'm referring to authentic Eucharistic miracles, that this piece is from the left side of the heart of a human person who suffered so much. Ganun din. For example, itong milagro sa Lanciano, Italy, 1,200 years ago, mahigit. It happened in the 8th century. In the 1970s, in-examine ng mga scientists. That's exactly what they found out. Hanggang ngayon, after 1,200 years, buhay na buhay yung bahaging ito ng puso ng tao. What I'm trying to say is that ang katawan at dugo ni Jesucristo ang ibinibigay niya sa atin sa banal na Eucharistia ay ang kanyang puso. Ang kanyang puso. Siya nang hindi nang iiwan. Yes, He ascended into heaven. Umakyat sa langit ang Panginoon. We are talking about the historical Christ. Pero hindi niya tayo iniwan na mga ulila. Kasakasama natin siya sa banal na misa. That's why I understand now, ngayon ko naunawaan, bakit hindi kayo nang iwan. Siguro medyo inis na kayo, galit na. And I understand if you would leave. Pero dahil kayo ay mga deboto na nanalig, sumasamba sa banal na puso ni Jesus, lalo na sa Eucharistia, hindi nyo kayang mang-iwan. At yun din ang gagawin ninyo sa lahat ng minamahal ninyo. Dahil ang Diyos hindi kayang mang-iwan. Reflecting on this marvelous feast, I only had one person. This is my last point. I only had one person in mind na hindi mawaglit-waglit. Many of you know her. Patay na siya. She died at the age of 87 years old. Si Dr. Valentino. Dito lang, kapitbahay lang natin. She was a devotee of the Mass. Unang-una. And of course, of the Sacred Heart of Jesus. Ito ay binahagi niya during pandemic. Dahil hindi makalabas, she requested for priests sa bahay niya upang magdala ng katawan ng Panginoon. And then she told me, alam mo, Father, ito ang lakas ko. Ang Panginoon ang lakas ko. Alam mo ba, nung ako'y mid-20s, nag-aaral pa lamang siya ng medisina, na-opera siya. Nagka-cancer kasi siya. Inoperahan siya. And this was in the 1950s. And medical technology was so low at the time, still very low. Wala pang gamot para sa cancer. Wala pang mga chemo and all. No? Wala pa. Na-opera siya sa cancer, and then sabi ng doktor sa kanya, ihanda mo na ang buhay mo. No? Estudyante pa lang siya at this time sa med school. Ihanda mo na ang buhay mo dahil you will most likely die in 5 to 6 years time. You will die. So you prepare your life. Pero sabi niya, Father, hindi ko pinaniwalaan yung doktor. Sabi ko, Doktora, ba't di mo pinaniwalaan yung doktor? Sabi niya, Father, ako ay nagsisimba araw-araw. Since at the age of 4. Since 4 years old. Sabi ko, ba't naman at the age of 4? Ang bata-bata naman. So, Father, yung aking nanay, nagsisimba, daily mass goer, dito rin sa St. Joseph. Nagsisimba siya araw-araw. Pagkatapos, ako yung akay-akay niya, tagadala ng soft drinks o anything, any sweet. Kasi diabetic yung nanay ko, Father. Ako yung tagadala ng something na matamis. Dahil pag nag-hypoglycemia, bumababa yung sugar, nanghihina, no? Nanghihina na. So, ako yung tagabigay ng soft drinks o kayang anuman. So, Father, yun naging training ko. Since the age of 4, hanggang sa nag-elementary, nag-high school, nag-college, hanggang sa nag-med school. Daily mass goer ako, Father. Paano paniniwala yung sinabi ng doktor na ako'y mamamatay in 5 years' time? Di ba, sabi ng Panginoon, in the Gospel of St. John chapter 6, whoever receives my body and my blood will have eternal life. Sabi ng Panginoon, Father, unang-una, sa Biblia, at sabi ninyo mga pare, ang turo ninyo, na ang tinatanggap namin sa banal na misa ay ang mismong katawan at dugo ni Jesucristo na nagsabi na sino mang tumatanggap sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Yun ang pinanghawakan ko, Father. Sabi niya, kinausap ko ang Panginoon, Father, Panginoon,
Ikaw ang pinakadakilang doktor sa lahat sa buong mundo. Ang iyong katawan at dugo na tinatanggap ko araw-araw ang siyang magpapagaling sa akin. Father, heto ako, tingnan mo naman, 86 siya at the time nung I was administering to her during pandemic time. Nagdadala ako ng komunyon sa bahay niya dahil walang ibang pwede magdala. Father, tingnan mo naman ako, 86 years old na ako. Kailan sinabi ng doktor? Mid-20s ako. Dapat patay na ako at the age of 30. Father, I have lived more than 50 years in my life and I've served the church. Naglilingkod ako, namimigay ng mga libreng gamot, nanggagamot ng libre, at lahat-lahat, hindi ko iniwan. Yung parokya, iniwan siya ng mga anak niya at kung sino-sino pa ng mga buhay, mga asawa niya, hindi niya iniwan ng simbahan. No? Father, I've served the church, I've lived more than 50 years of my life. Ito ko't buhay na buhay pa. Palapakan natin ng katawan, ng kabanal-banal ng katawan at dugo ni Jesus. You and I receive the most sacred heart of Jesus in the form of His body and blood, soul and divinity in the Mass. And we have no words good enough to thank Him. Maraming salamat po sa pananatili ninyo at pagtanggap ninyo mamaya ng katawan at dugo ni Jesus, na mismong puso ni Jesus. Pagdasal natin, panalangin natin na sana ang mga puso natin, minsan pusong bato, ay maging tulad ng puso ni Jesus araw-araw. Amen. Palapakan ulit natin ang mahal na puso ni Jesus.